Hindi niya inaalis sa buhay natin yung mga pasanin na yan. Pero, hindi rin siya umaalis. Uulitin ko, hindi niya inaalis ang pasanin, pero hindi siya umaalis sa pagpapasa natin ng pasanin. Sa makatuwid ngayong panahon ng Adbyento, sana makita natin ang pagdating ni Jesus. Hindi lang sa mga pagkakataong sinuswerte tayo, hindi lang sa mga pagkakataong blessed na blessed tayo. Dumadating si Jesus upang damayan tayo sa kabila ng ating mga pasanin at mga nagpapahirap sa atin sa buhay. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang pagbati natin sa lahat ng mga nakasubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Sino ho ba dito sa atin ang may gusto ng mga pasanin? Gusto nyo ho bang nagkakaroon kayo ng problema? Gusto nyo ho bang nahihirapan kayo sa buhay? Yung totoo, ayaw natin yan, allergic tayo dyan. Ayaw natin na nahihirapan, ayaw natin na may mga problema at pasanin. Pero kahit ayaw mo, sabi nga nila, sa ayaw at sa gusto mo, darating at darating ang mga pagsubok, darating ang mga pasanin, at wala kang ibang, at meron ka lang dalawang options. Una, pasanin mo ng sapilitan, o pangalawa, tanggapin mo na nandyan na yan at pasanin mo ng inuunawa mo kung bakit kailangan mo itong pasanin. Sa palagay mo, alin dito sa dalawang attitude ng pagpapasan yung mas makapagpapagaan ng pasanin? Take note hindi naman nababawasan yung bigat ng papasanin mo. Pero, iba yung napipilitan ka dun sa tinatanggap mo ng buong puso kung ano yung pasanin mo dahil alam mong may kahulugan ito at maaaring ito'y may maitutulong sa buhay mo. Yung pangalawa, yung pag-unawa at pagyakap sa pasanin, yun ang nagpapagaan kahit papano sapagkat sa pasanin. Sapagkat nauunawaan mo, sapagkat alam mo na hindi mo ito pinapasa ng mag-isa dahil yun ang ibig sabihin ng Ebanghelyo ngayon. Kasama natin ang Panginoon sa ating pasanin. Napunin nyo nung panahon ni Jesus, yung pamatok na tinatawag o yung nilalagay sa, kaya nga pamatok, sa batok ng hayop, palagi, madalas yun, pang dalawa, para siyang letter M. Kasi karaniwan, kapag may mga pasanin, yung mga araro o yung mga kargada na dinadala kung saan-saan, dinadala yan ng dalawang hayop, magkatuwang sila. Kaya yung maaaring nasa isip ni Jesus nung sinasabi niya ito, ng aking pamatok ay magaan, ang tinutukoy niyang pamatok ay yung hindi mo papasaning mag-isa, kundi yung para sa inyong dalawa. Siguro kung makikita lang natin ang bawat pasanin na pagkakataon upang samahan si Jesus sa kanyang mga pagdurusa, baka hindi natin pandirihan, hindi natin iwasan yung mga pasanin. Bagkus, baka nga panibigan pa natin. Kasi makikita natin, ito pala yung pagkakataon
para makatabi natin ang Panginoon at magkasama ninyong pasanin kung ano man niyang kailangan ninyong pasanin. Amen ba yon? Nagkakaroon ng kahulugan. Kaya niyayakap mo siya kasi binigyan na ng bagong kahulugan ni Jesus ang anumang pasanin sa buhay. Take note hindi niya inaalis. Hindi niya inaalis sa buhay natin yung mga pasanin na yan. Pero hindi rin siya umaalis. Uulitin ko, hindi niya inaalis ang pasanin, pero hindi siya umaalis sa pagpapasa natin ng pasanin. Sa makatuwid ngayong panahon ng Adbyento, sana makita natin ang pagdating ni Jesus. Hindi lang sa mga pagkakataong sinuswerte tayo, hindi lang sa mga pagkakataong blessed na blessed tayo. Dumadating si Jesus upang damayan tayo sa kabila ng ating mga pasanin at mga nagpapahirap sa atin sa buhay. Yan po ang buhay ng mga martir natin sa simbahan, lalo na si Santa Lucia na ipinagdiriwang natin sa araw na ito. Mas pinili niya ang pagpapakasakit at kamatayan alang-alang sa Panginoon kaysa talikuran niya ang Panginoon kung tatanggihan niya yung pagpapakasakit na yon. Bakit po ba siya pinahirapan? Bakit po ba siya pinatay? Kasi itinalaga niya ang kanyang sarili para maging birhen. Gusto niyang maging kalapit ng puso niya. Ang gusto niyang maging laman ng puso niya habang panahon ay ang Panginoong Hesus lamang. May nanligaw sa kanya. San taong makapangyarihan. Ayaw niyang sagutin. Nabasted. At nung nabasted yung manliligaw niya, isinumbong siya sa mga otoridad. Nung panahon na yon, mga year 307, bawal ang Kristiyano. Kaya nahuli siya, hinuli siya, pinahirapan, tinukot yung mata niya bilang torture, saka siya pinatay. Lahat ng ito ininda niya, hindi dahil sa gusto niyang masaktan at mahirapan. Hindi. Ininda niya ito sapagkat alam niya na kasama niya si Kristo kahit papagdaanan niya ang lahat ng ito. Kaya ngayon, kinikilala natin siya bilang martir ng simbahan, hindi dahil tinanggap lamang niya ang paghihirap, kundi nakita niya na ang kanyang paghihirap ay pakikiisa sa ating Panginoong Jesucristo. Sana tayo ganun din. Hindi na kailangan dukutin ang mata mo para makita mo si Kristo sa anumang pinagdadaanan mo. Kagaya ni Santa Lucia, maaari mang tinanggal ang kanyang mga mata mula sa kanyang katawan, pero hindi naman nawala ang kanyang paningin kay Jesus na nakikita niya hindi lang sa ginhawa, kundi sa dusa. Santa Lucia, dalaga at martir, ipanalangin mo kami. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.